Bago tayo magsimula, shoutout ko lang ang ating mga supporters sa Boss Wakwak channel na sina Mark De La Cruz, Tiger Lily, Mer TV, kay German Marasigan, Arlene Cools Besa, kay Hazel Fiesta, kay Iram, kay Moonray at sa iba pang sumusuporta sa ating bagong channel na Boss Wakwak. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, baka naman. Yun lang, simulan na natin to. Karanasan ito ng isang teacher na itago na lang natin sa pangalang Makoy. Nangyari matagal ng panahon ang nakalipas sa isang bulubunduking bahagi ng lugar sakop ng Davao Region kung saan siya nadistino sa kaniyang tungkulin noon bilang isang guro. At dahil napakalayo ng lugar na yon, lingguhan kung siya ay uuwi sa kanila. Meron naman pong bahay na maliit doon na sadyang pinagawa para sa kanya nang sa gayon ay meron siyang matutuluyan. Si Makoy ay hindi naniniwala sa mga usaping kababalaghan, lalo na yung sinasabing aswang. Isa siya sa mga taong to see is to believe dahil simula nung maliit pa lang siya na bata, wala naman daw po siyang nakitang aswang. Kung baga ayon sa kanya, ang kwentong ganyan ay pananakot lamang sa mga batang matitigas ang ulo. Ngunit lahat ng yan, nagbago nang siya na mismo ang makaranas. Ang matindi pa rito, nasaksihan mismo ng kanyang dalawang mata. Walang kuryente sa bahay na kanyang tinutuluyan. Ang gamit niya roon, tanging kingkilang o lampara. Literal na bahay kubo lang kung tutuusin yung kanyang tinutuluyan kasi napakaliit lang nito at gawa halos sa kalakat ang dingding. Kawayan ang sahig ng kwarto at pawid naman ang bubong. Dedicated si Makoy sa kanyang tungkulin. Kahit malayo at mahirap ang paakyat papuntang paaralan, kahit isang beses lang makita ang pamilya sa isang linggo, inaabot pa nga ng 2, tinitiis niya upang makapaghatid ng aral, maturuan at hindi maging mangmang ang mga kabataang nakatira sa malayo sa kabihasnan. Sa totoo lang, gusto niya ring sumuko sa umpisa. Kaso naawa siya sa mga kabataan kung kaya ipinagpatuloy niya ang kanyang adhikaing makatulong at makapagbigay ng kaalaman sa mga kabataang bundok. Tuwing araw ng Lunes, hinihintay talaga ang kanyang pagdating. Kung minsan pa nga, sinusundo talaga siya ng mga tatay. Alam mong mahal siya ng mga tao roon, sapagkat mababanaad sa mukha ng mga bata at ina mga magulang ang kasiyahan kapag dumarating na ang guro. Ang cellphone ni Makoy noon ay 3310. Tuwing gabi alas 6 o alas 7 pagkatapos maghapunan, nagpapasignal siya sa bandang baba ng bundok sa bahagi kung saan may iilang kabahayan para makontak ang asawa sa bayan. Ang distansya mula sa kubo na kanyang tinutuluyan, nasa mga kalahating kilometro rin. Malayo kung tutuusin, mahirap lalo pat bundok ang lugar na yon. Pero ayon kay Makoy, sinanay niya ang kanyang sarili. Tiniis na lang ang hirap kasi nga, ganun talaga. Kumbaga, parte na ng trabaho niya. Sa unang ilang linggo niya sa lugar, tuwing babalik siya sa kubo galing pasignal, kung minsan may naririnig siyang mga pagkaluskos sa gilid ng kanyang dinadaanan, may huni ng uwak kahit gabi na, may parang wakwak, may manok na akala mo nagtatawag ng sisiw, huni ng baboy, at kung ano-ano pang tinig sa paligid lalo na sa masukal na bahagi. Subalit hindi niya binibigyang pansin o maling kahulugan
Kasi nga pag-aakala ni Makoy mga ordinaryong hayop lang. At sa ilang ulit na pabalik-balik sa baba, hindi naman siya nakaranas na binagat ng kung anong nilalang sa daan. Isang gabi, mag-aalas 9, pagkatila ng ulan umuwi na kagad si Makoy sa kanyang kubo. Kalimitan, 1 oras lang ang tagal niya sa may tindahan. Ngunit biglang bumuhos ang napakalakas na ulan nun kung kaya medyo natagalan siya sa pag-uwi. Sumunod din naman kaagad nun ang napakaliwanag na sikat ng buwan. Nung time na yon, papunta na sa full moon kung kaya bilog at napakaliwanag ng sikat nito. At habang naglalakad, kalagitnaan, kung saan merong naipon na tubig sa gitna ng daan, namataan ni Makoy ang isang itim na ibon na sinlaki lang ng lalaking pato at mahaba rin ang leeg nito. Parang naliligo sa tubig kasi yuko ito ng yuko. Nagpatuloy lang siya sa paglalakad. Sa isip-isip ni Makoy, pag nakita siya ng nilalang ay siguradong lilipad ito. Ngunit habang papalapit siya, katakatakang hindi naman natinag sa kanya yung ibon. Sa halip ay humarap pa ito sa kanya at palingalinga. Nung nasa mga 3 dipa na lang ang distansya, laking pagtataka ng guro gawa ng yung akala niyang pato. Pula ang mga mata at kakaiba rin ang tuka kasi hindi katulad sa pato na flat, kundi bilog ito at medyo may kahabaan. Anong klaseng ibon kaya ito? Ngayon lang ako nakakita nito ha. Shoo, shoo, shoo. Sinubukan niyang itaboy, ngunit hindi natinag ang nilalang. Sa halip ay ibinaba pa nito ang kanyang ulo na parang kilos ng isang gansang galit. Dumiretso pa si Makoy. Nung akma na niyang lalapitan talaga at hahawakan sana, dito na lumipad ang ibon at napakabilis lang nawala sa bayhuni ng parang sapato at napakahina. Una niyang napuna, pagkalipad ng nilalang, napakalang sa umano ng amoy ng hangin na akala mo isdang nabubulok. Sa isip-isip ng guro, kaya malangsa ay dahil baka sa kinakain din ito. Baka mga patay na palaka o kung anumang hayop na mabaho. At eto pa, pagkaangat nito mula sa lupa, yung lipad akala mo sumabay lang sa hangin tapos napakalawak umano ng pakpak. Matapos nun, dumiretso lang naman si Makoy. Maya-maya pa, napansin niya na parang sumusunod sa kanya kasi natatanaw niya sa ibabaw ang paminsan-minsang pagdaan ng malaking ibon pero mataas. Nakarating naman siya sa kubo ng maayos. Simula nun, napapansin niyang may mga gabi na namamataan niya ang ibon na yon. Doon pa rin sa dati kung saan niya ito unang nakita. May mga gabi na nakikita niya ring palipad-lipad ito sa himpapawid. Padaan-daan sa tapat ng kanyang nilalakaran. Nawawala lang kapag nakakarating na siya sa kubo. Wala lang naman po lahat yon kay Makoy. Buong pag-aakala talaga ng guro, normal na ibon lang. Hanggang sa isang gabi nun, habang tinitext ang asawa, lumapit ang isang nanay ng bata at nakipagkwentuhan sa kanya. Tinanong ang guro kung hindi ba ito natatakot umuwing mag-isa kung minsan kahit gabi na kasi nga medyo malayo rin yung paaralan. Sagot naman ni Makoy, hindi na kasi nga sanay naman daw siya. Kung gagabihin ka, pwede ka namang magpahatid sa asawa ko. Hindi na po ate. Malapit lang naman yan. Kasi bakit po anong meron? Kasi, Juan, hindi naman sa tinatakot kita teacher ha. Mahal ka ng mga tao rito. Pero itong lugar namin, merong aswang. Oh? Oo, totoo yan. Kasi may nakakita na talaga sa kanya.
Doon lang sa kabilang bundok yung bahay ng matandang aswang na yan. Lahat kami rito kilala siya at alam namin kung saan yung bahay niya. Anong pangalan niya po? Siya si Perla. Di mo ba napapansin mga bahay dito? Halos lahat may mga pinatulis na bagakay sa labas. Yun din nga po ang napansin ko ate. Pantabo yan sa mga aswang sir. Di natin alam baka marami yan sila dito eh. Oo talaga? Oo. Meron na bang nabiktima ng aswang dito sa sityo? Merong inaswang noon pero matagal na yun. Panahon pa ng nanay ko. Pero alam mo ba, tinatay talaga yung bata. Pero matagal naman na yun no? Wala na siguro ngayon. Sa ngayon wala pa naman. Yang matandang si Perla, mabait naman daw na aswang yan. Hindi raw kumakain ng tao, mga hayop lang. Pero ako, hindi ako kumpiyansa. Pag sinabi kasi na aswang, di natin alam ang tumatakbo sa isipan nila, di ba? Pero okay lang ako ate. Malapit lang naman dito eh. At saka ilang ulit na akong pabalik-balik dito. Wala naman po akong nakikitang aswang. O sige, basta mag-iingat ka parati sir ha. Kayo lang ang guro na tumagal dito eh. Opo, makakaasa po kayo dyan. Nakipagchismisan lang si Makoy. Ngunit sa loob-loob nito, hindi raw talaga siya naniniwala sa mga kwentong barbero ayon sa kanya. Aniya, walang aswang at haka-haka lang yan. Pananakot sa mga bata at hindi talaga umiiral. Hanggang sa isang gabi pa, isang gabing nakapagpapukaw sa kanyang paniniwala. Huwebes ng 11:00, nagising siya dahil umuga yung kubo niyang tinutulugan sa kadahilan ng parang may mabigat na dumapo sa kanyang bubungan. Di nagtagal, narinig niya ang pamilyar na huni ng ibon. Parang pato na sobrang hina ng tinig. Ang ginawa niya, kinuha ang lampara, umupo sa tabi ng bintana, binuksan ng bahagya tapos nagmasid sa labas. Ang nasa isip niya noon, baka yung ibon na madalas niyang nakikita. Ilang sandali pa, mula sa bubungan, may lumundag pababa. Tumama sa sampayan ng damit kaya umuga ulit ang kubo. Di nga siya nagkamali. Ang nakita niyang ibon ay yung madalas nagpapakita sa kanya sa daan. Ngunit kinilabutan si Makoy dahil pagkatama sa alambreng sampayan sa tapat niya, pagkabagsak sa lupa bigla na lang nag-iba ang anyo. Bigla ba namang tumayo? Bumungad sa harap niya mga 3 dipa ang layo. Ang isang matandang babaeng nakaitim ng damit na parang kumot sa haba at parang nagulat pa sa nangyari. Pula ang mga mata, nakanganga at panay labas ng dilang medyo mahaba. Ilang sandali noon, ngumiti ito sa kanya at parang bumalik sa normal ang hitsura, pati na yung mga mata nito. Bagaman naghalo na ang nararamdaman niya noon, nagawa pa rin ni Makoy na kausapin ang matanda. Tanong ng guro, "Lola, bakit po kayo nandyan? 11:00 na po ng gabi. Ano pong ginagawa niyo dyan?" Namasyal lang ako dong. May sampayan pala dito. Hindi ko nakita. Oho Lola. Diyan ko po kasi sinasampay yung mga damit kong bagong laba. Ba't po kasi kayo dyan lumundag? Doon dapat banda sa unahan oh. Pero teka Lola, ano ho ba kayo? Tao ako. Ba't galing ka sa bubong? Tapos, ibon ka naman kanina eh. Bakit ka naging tao bigla? Hindi. Galing ako sa himpapawid. Ano ho? Lumilipad kayo Lola? Hindi. Sumasakay ako ng kuwan. Ng ano ho? Alis na muna ako ha. Sige.
Dali-daling tumalikod ang matanda at walang kung ano-ano ay umalis ito bigla. Teka lola, sandali, lalabas ako. Dali-dali rin namang lumabas ng bahay si McCoy para sana kausapin pa yung matanda, makakalap ng impormasyon, kaso pagkalabas niya, sa bungad pa lang ng pinto, wala na ang matandang babae. Naghalo-halo na ang kanyang emosyon noon, natakot at talaga namang nagugulumihan. Sa kanyang nasaksihan, dito na siya naniwala na totoo at umiiral ang mga aswang. Hindi niya namukhaan ang matanda, hindi gaanong nakita kasi nga madilim at ang tanging palatandaan niya lang noon, damit nitong kulay itim at buhok na buhaghag na hanggang bewang ang haba. Dahil sa nangyari, napuyat ang maestro. Halos hindi makapaniwala sa nakita at halos hindi maproseso ng kanyang isipan kung paano naging tao ang isang ibon. Kinabukasan ng tanghali, nabanggit niya ang tungkol dito sa isang nakausap dati at sa may-ari ng tindahan kung saan siya nagpapasignal. Ang kanya lamang na ilarawan sa hitsura ng aswang, ang mahabang buhok nito at yung mahabang itim na damit na nakilala naman kagad ng mga taong taga roon. Sabi nila, walang iba kundi si Perla. Isang aswang na wala pa naman daw nabibiktimang tao, nagpaparamdam lang at pagala-gala sa sityo kapag nasumpong. Si McCoy daw talaga ang sinusundan kasi matagal na niyang nakikita ang kakaibang ibon na yon sa daan. May mga nagsasabing baka hinahatid lang daw siya o kaya'y binabantayan hanggang makauwi. Ngunit paalala ng mga taga-sityo, kung anuman ang pakay ng aswang sa kanya, huwag magkumpiyansa dahil hindi malalaman kung ano talaga ang tumatakbo sa utak ng aswang. Mabuti man o hindi, mas maiging maging maingat na lang. Simula nun, hindi na nagpapagabi si McCoy kapag nagpapasignal sa baba. Medyo natakot na siya kasi nga napatunayan niyang tunay at totoo ang mga aswang. Paano na lang daw kung iba o mangtas na aswang ang kanyang nadaanan, edi baka kung ano na ang nangyari sa kanya. Matapos nun, yung kubo niya kung dati maraming malalaking siwang sa mga dingding nito, inayos niya po lahat yon at naglagay din ng mga pangontras sa palibot ng bahay tulad ng bawang at mga pinatulis na baghakay. Simula nun, hindi na niya nararamdamang may presensya ng aswang sa paligid. Hindi niya na rin naririnig ang mahinang huni nito kung minsan sa gabi. Sa kabila ng kanyang mga karanasan, pasalamat pa rin ang guro dahil wala naman pong nangyari sa kanyang masama. At dahil sa karanasan na yon, napatunayan ni McCoy na hindi gawa-gawa, hindi pananakot ang mga aswang kundi tunay at umiiral talaga. At yun na po sir ang aking maikling kwento. Meron pa po akong ibabahagi pero sa susunod na lang po ang iba. Hanggang sa muli, Nico ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng kahiwagaan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience.